wala, dinadaan na lang sa lakas ng boses at ingay nitong si Topacio, mga kababayan. Diba? Dinadaan na lang, oh. Oh, pikon naman din. Oo, pikon. 18 plus, dalawa ang mali. Ano sabi? 18 plus, dalawa ang mali, sabi ni PJ Tube. Pikon naman din si Topacio, mga bossing. No, oh, eto, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Si Jesus Palsis, tapos si Jimmy Bondoc, tapos si Topacio. Eto, basher mo, Topacio, si Jesus Palsis, to. Hindi daw, I don't want to shake his hand. No, kasi hindi ako, hindi ako hipokrito. Pikon lang. Ang tanong, gusto ka din bang i-shake hands? Pero nakita niyo naman po yung composure ng tao. Si Jesus Palsis, mga kababayan, wala lang, ngiti lang. Hindi po ba? Ngiti lang. Oo. Kasi yung mga DDS walang ibang ginawa kundi puro mang-aasar, mang-iines, mambubwisit, mambuburaot. Pero ang ending sila pa. Yung mga pikon. Di ba? Pag may mga napikon, ano sasabihin ng mga DDS kapag napikon na sila? Aabangan ka. Ipapapatay ka. Ang lakas ng kapangyarihan ng maleta. Asan na ba yung maleta? Diyos ko po. Alam nyo, bobo din kayo Pinakitaan ni Saldico. Ito, mga DDS. No? Pinakitaan ni Saldico. Wala yung quote ko dito Magko-quote sana ako. Pinakitaan ni Saldico ng quote. No, tapos yung litrato ng mga maleta, nandoon lang sa hallway, no? Garahe yata yung katabi, sports car. Sabi ng mga didis, naku, ayan na yung ebidensya. Puta, wala man lang akong nakitang litrato ni Martin Romualdez na nandoon na tumanggap. Wala man lang akong nakita na litrato ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa gilid ng maleta. Yung mga didis, yan na yung ebidensya. Gusto niyo ba ng ebidensya? Sandali lang, eto, pagkatapos nito, papakitaan, lalatagan namin kayo ng mga ebidensya din, So ngayon, dahil nga, siyempre, kita na ni Jesus Palsis, napikon itong si Topacio, mga kababayan, lalo natin pikunin, lalo natin bisitin. Bawal daw kasi ang bastos doon, Topacio, sa Quezon City. Diba? Pagkatapos po, nung kamayan, hindi pala nagkamayan. Pagkatapos po, nung eksena na yon, mga kababayan, nag-post pa si Jesus Palsis. Breaking. Attorney Ferdinand Topacio dumating sa studio ng Bilyonaryo News Channel and Attorney Jimmy Bondoc was introducing. Meron na ba naging trabaho si Jimmy Bondoc? Diba? Anak ng putik naman yan. Maghintay ka, ma-upload yung mga picture sa bahay, sa Ilocos. Baka manginig tumbong mo. Ang hindi ko maintindihan sa inyo, mga bobo kayo. Gustong-gusto nyo nang mapatanggal, mapaalis, masibak, mawala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung galawan ninyo at yung latag ninyo ng ebidensya, sa tamang panahon pa. Tatanungin ko kayo, mga DDS, gago ba kayo? Mga uto-uto ba kayo? Hindi, totoo lang, no? Dati ko pa kayo nakikita para kayong mga gago. Bakit to, mga kababayan? Kay Maharlika pa lang, no? Pulburon video. Panay ganun, paulit-ulit, pulburon video. Sila naman, no, mga kababayan. Naku, yari na kayo. Eto na, mga pulburon video. Kung iisipin mo, gusto nilang matanggal si Bongbong Marcos. Pero, yung ebidensya nila, 2 years pa ilalabas. Sa tamang panahon pa. Ako kung gigil na gigil ako, tapos may ebidensya ako sa tao na gusto ko mapatanggal, ilabas ko ngayon araw na yan. Ngayon din, no? No? Ito mga DDS, yung mga sinasabi ng mga vlogger nila, matatanggal na si Bongbong Marcos, gigil na ho,
Pero anak ng putik na yan, kailan daw ilalabas yung USB? Mas lumabas pa ho yung yung basang kilikili. Nauna pa yung makita yung basang kilikili kaysa doon sa USB na ipinagmamalaki. O kaya ngayon, tinatanong ko kayo mga DDS, utu-utu ba kayo? Di ba? Sabi ni RJ, ulit, Sese. Pero honest, bilib ako. Ay talaga, binabasa ko yan. Hindi kami kagaya ng mga DDS vlogger na ang gagawin. Oy, naku po, yari ako. Wala ako sasagot dito. Wala ako sasagot dito. Iba-block na lang. Hindi. Ayan, kasama ka doon sa bilang. Yan nga lang. Ang ano nito, kinabukasan, makikita ko, $500 yung naging live ko. Kagabi, kahapon, di ba? Hindi kumbaga, may pangbala kami lagi sa inyo eh. Lagi namin masosupply ang mga sinasabi ninyo. Ano yan? Wala na. Iba na. Ayaw nyo na doon sa maleta. Ayaw nyo na doon sa ebidensya. Ito naman, kung sino makatalo kay Sarah. Iba-iba naman. Sino makatalo? Last na sasagutin ko to pa. Iba-iba ka eh. Sino makatalo kay Sarah? Kapag yung pula at pink tuluyang nagsanib puwersa. Sample na lang kita, ha? Eto, pa to, medyo malayo-layo pa to, ha? Pagka yung, sabihin mo na, si First Lady Lisa Marcos, nakumbinse na tumakbo pagka presidente o pagka vice-presidente. Pagka nakumbinse si First Lady Lisa Marcos, tumakbo sa pagka vice-presidente. Ay hindi, BBM na lang at Lenny. Trages kayo. Yari kayo. Oo. BBM, vice-presidente, tapos Lenny Robredo, presidente. Anak ng putek yan. Tapos na. Bakit? Sino makakatandem ni Sara Duterte? DDS. Sino boboto sa kanila? Mga DDS lang din. Di kayo mga DDS nagbotohan. Eto, ilan ang naging boto ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan nitong huling eleksyon? 20 milyon yun Di ba? Ilan ang natitirang supporter ng Pangulo? Halos ganun din, 20 milyon. Di ba? 40 milyones pag nagsanib puwersa yan. Natural kami. Kung ang Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na eleksyon ay si Atty. Lenny Robredo, iboboto namin yun. Kasi yun yung tandem. Diba? At sa ngayon, nakikita namin, nagtutulungan, yung dalawa na yan. Yung mga kakamping, nakikita ng mga kakamping kung paano nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Iboboto nila si Atty. Lenny Robredo, presidente. Siyempre, dahil katandem at nakita nila, itong trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, yari na. Kayo lang dyan, mga DDS. I-partner mo si Robby Padilla, DDS, kayo lang din. I-partner mo si, sino ba yon? Yung nakawig. I-partner mo na kung sino man Poncio Pilato na nakawig ngayon. DDS pa din, kayo. Si Bongo, kayo pa din dun. Kayo na lang dyan. Di ba nga kaya ang sinasabi nyo, kain suka daw kami. Para i-discourage tayo, mga kababayan, at magwatak-watak. Pero wala Sorry. Iba naman, bilyong corruption sa ang mananalo sa 2028. Nag-iingay sa bilyong corruption. Wala na naman, iba na naman. Baya, pinagbigyan na kita. Lahat yata ng tanong mo. Sige puproceed na ako doon sa sa mga susunod na topic.